And learning is not just about the classroom. Learning would be for most part for young children. It's about your home, your family. Magkaroon ka dapat ng life outside social media. Sobrang halaga yun, yung may human connection, yung gabay talaga ng magulang importante. Huwag natin antayin na makita yung outcome nung pag-expose dun sa matagal na paggamit ng social media dun sa mga anak po ninyo. Very young children should not be exposed to social media. I am a traditional educator and parent. May panahon para sa lahat. Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down your thoughts, feelings, and experiences that make us human. So, para sa ating episode na to, excited ako as a millennial kasi, hindi lang millennial, batang 90s. Marami makaka-relate din dito. Pero, feeling ko, yung mga Gen Zs or yung mga younger generation din, somehow may inspire sila sa episode na to. Pero bago yun, syempre, wag mo natin kalimutan, pasalamatan syempre yung mga nakasubaybay dito sa ating podcast. Dumadami na tayo, lumalaki na yung ating mga Breaklets community. Lalo na sa TikTok account, no? Ang dami, parang magte-10,000 na yata tayo, paabuti naman natin. And yung ating YouTube channel, dumadami na rin nagsasubscribe dyan. Yung ating threads, sana naman makahabol kasi chinecheck ko parang kulang pa to, no? Medyo konti pa yan, hindi pa ganun kalaki, pero pwede kayo mag-engage sa ating Facebook page, ayan, tsaka yung Instagram. Naghahabulan silang dalawa. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-follow, mag-like or share ng ating social media platforms at sumama kayo syempre sa conversation natin dito sa ating Breaklets community, no, sa The Breakdown Podcast. Ayan, so napakaswerte natin dahil makakasama natin, no, ang seasoned science communication professional and the one who served a key role in the development and production of Sineskwela. So kasama Sineskwela, alam na, no? Sino pa ba yun? Syempre si Dr. Ruby Roan Cristobal. Hi! Ayan. Hello po. Oo, magandang araw Yes. sa iyo at sa mga taga-subaybay ng iyong podcast. Yes po. And I'm glad to be here. Ako rin po, sobrang kinikilig nga ako nung nag-guest po kayo kasi hindi ako nag-expect na magre-reply po kayo sa chat ko. Ikaw pa, di Yes ba? po. Oo. Thank you so much po. Yung aking childhood ay talagang sobrang saya. Ayun. Bali ito po syempre, no? Bali hindi ko napapatagalin pa. Yung syempre Sineskwela, napakalaki ng naging role niya pagdating sa education dito sa Philippines, no. Ngayon po ba, based dito sa mga na-observe nyo sa bansa natin, palagay nyo, kamusta yung educational media when it comes to yun sa ganito? Kasi wala na tayong sineskwela na educational program. Siguro meron din dyan iba pa, pero hindi siya kasing hype or mainstream tulad nung before. Kasi kami talagang tutok kami niyan. Ako pa lang gigising ako ng umaga para lang antayin yun. So ngayon po ba sa observation ninyo, no? Like, ano ba yung itsura nung educational natin ngayon, no? Media. Okay. Well, one thing, ang laki ng diferensya ng media landscape in the 1990s, no? Sa ngayon. Sineskwela stopped producing episodes in 2007. By that time, nagka-transition na. Like ngayon, di ba, convergence of media. Plus the fact na even yung TV, mukhang siya na ngayon yung nagsasubsume sa online media. Dati, ang bida ay telebisyon. Oo. Mainstream media. Now you're asking, kumusta yung educational content? Well, actually, there is a law na kailangan sundin ng mga networks, no? At least the mainstream media. At least 15% of the content should be for children. Pero ang nangyayari, parang basta meron lang portion o segment o may bata na na-feature na merong beneficial or educational content, yung portion na yun, not exactly the whole program, nagko-qualify na yun minsan. Of course, I'm not saying na mali yun. Ang sinasabi natin, we need more. So mainstream media, sa pananaw ko kulang. Kasi nga, pababa na rin yung dami nung nagpo-produce. Pero pag ang pinag-uusapan,
Yung nasa mga, for example, cable television, meron naman. Meron, meron. Oo, merong, DepEd, nandun pa rin naman yung ibang Mm. pinroduce ng DepEd during the Mm. lockdown. Although the quality, sorry, DepEd, but kailangang i-curate siguro yung content. Then the quality of the concepts that are produced and how they are produced as to their value and what kind of meaning and learning the children would have from watching all these materials is something that we have to probably look into. Now, social media is different. It's Yeah. something that is not exactly media as we would use to define it, but it's there already. Sabi nga natin wala nang atrasan. We have to really appreciate the value of social media. At the same time, kailangan din natin mag-ingat as content producers and as, I don't say consumers, kasi hindi naman natin actually kinokonsume, ano? Kasi wala na yung tinatawag na passive consumption ng media. It's now a co-creation media, di ba? You normally would have TV and social media, and you would have people contributing to the content through the various platforms or algorithms, the functionalities that are provided by the social media. Depende kung anong platform yung ginagamit mo. So what we're looking at here is, it's everywhere. Kung tutignan mo yung digital media, maraming pwedeng kapulutan ng aral. Hindi lang created ng mga Pilipino, kung hindi yung mga ginawa rin ng mga ibang mga organisasyon. Pero marami ding kapupulutan ng hindi maganda Tama. na seemingly educational pero hindi masyadong kinurate yung laman. Or minsan, may sariling agenda yung producer na hindi naman exactly towards learning at hindi pambata. Oo. Yun yung ano, pag sinabi mong educational, in art, in the sineskwela days, ibig sabihin ng basic education hanggang high school, from preschool to high school. Eh ngayon, ang educational kahit pang adult, di ba? Which is true naman. Kaya lang, pag sineskwela ang peg mo, it's something that would feed into what they learn in school. Complementary, supplementary. That was sineskwela. You're asking me ano yung mga kapareho niyan? Sabihin ko siguro yung 5 and Up, Batibot, Sesame Street. And lately, we are also doing it in film. Yung Science Film Festival, yung mga pelikulang napapanood natin na ang classification minsan ay documentary. Those are educational programs. Even the ones that are being produced by yung mga open channels, even GMA, ABS, meron pa. Marami pa na pwede pa ring pambata. But not exactly in the shape and in the norm of sineskwela. Kumbaga parang kita natin na meron naman, kaya lang hindi siya enough kung papaano niyo po na-mention kanina. In a way, may mga dapat pang ayusin at i-curate. Tsaka iba rin kasi ngayon, naniniwala din ako dun sa na-mention niyo po kanina na sobrang dami niya to the point na minsan ang hirap na din ma-identify kung yung nag-share din, gaano din ba siya ka-informed talaga dun sa topic na yun. Kasi napansin ko din po, parang hindi naman sa masama. I mean, okay naman tayo. Again, wala namang mas pag-create ng content. Pero kasi minsan hindi enough yung good intention lang, di ba? Na Correct. nag-share ka ng information. Tama. Yung accuracy din kasi, importante din yun. So, may mga nakikita tayong mga na-share na mga information na minsan mali pala yun. Tapos, pwedeng mag-cause din ng harm dun sa mga makakapanood. So, Or even in the way we present a concept, no? yes. Pwedeng hindi maintindihan ng bata o ma-misinterpret. So, may may proseso. In fact, I did a study on sineskwela as a production that is meant for children. It was a special problem that I had in my graduate study during my master's. Inaral ko yung proseso itself, hindi yung effect hindi yung media lang, kundi yung paggawa. Na-realize ko at that time, ginagawa namin to. Actually, mahirap. Hindi siya pareho. Hindi ko sinasabing madali gumawa ng mga produksyon, kahit naman yung variety show or even a documentary or even a podcast like this.
But sineskwela, one thing, you have to consider you're targeting children Mm. as learners, hindi as viewers lang. Mm. Kundi manonood na dapat may matutunan. Mm. Number 2, you want to know, ano ba yung hindi nila alam? Saan ba Mm. sila kulang? Mm. Number 3, paano ba sila manonood na hindi sila bibitaw? Mm. Yun yung mahalaga eh. Gusto mo silang matuto, pero kung hindi interesting, kung boring, kung hindi relatable, bibitaw yan. No, hindi creative, no? Hindi creative at hindi appropriate for the age or even for their communicative behavior or even to their interest kasi hindi naman pare-pareho mag-isip ang bata. Siyempre may general idea tayo, no? Kung paano ang mga bata. So, tinitignan din natin, sino ba yung karamihan pag broadcast? Sino ba yung karamihan? Ang problema ngayon ay dahil nasa social media, ang choice ay nasa bata, di ba? Mm. Ikaw, produce ka ng produce, kung content producer ka lang at gusto mo, basta hit everyone. That's the difference. Sineskwela is targeted. Grades Mm. 3 to 6. Mm. Mandatory viewing sa public school. Mm. From 1994 to 2004. 10 years. From grade 3 to grade 6. Once a week, manonood sila ng sineskwela. Mm. So, anong ibig sabihin? It's a learning module. Oo. It's not a show. It's not just a program. It can be entertaining, but primarily, it has to be educational. Nagko-complement siya. Compared ngayon na sobrang daming information, nakaka-overwhelm. Tapos kapag meron kang freedom na ma-exercise mo yung choice mo, pero kung bata ka, di ba, parang ano lang ang makulay, ano lang yung paulit-ulit. Sabi nga ngayon sa mga terms ng Gen Z, yung slang, brain rot. Yes, oo. O, di ba, may pagka-brain rot Totoo na. yan. Brain rot is real. Di ba? So kung ano lang yung kunwari mapanood nila, paulit-ulit, kasi entertaining, somehow hindi rin nakakabuti. Kasi hindi natin masisiguro talagang naintindihan ba talaga or may natututunan. Minsan papanoorin mo lang kasi skibidi. May mga skibidi-skibidi Uso-uso, pa. pinanood ng trending, di ba? Oo. Pero pwede, yun nga, parang kulang pa din. So I think yung powerful nung time na yun, no, parang mandatory pala talaga siya. Yes. Oh, so kaya totoo yung sabi no na hindi naman talaga nawawala yung mga educational contents kasi ang daming mga edu creators. Hindi naman natin ini-invalidate yung lahat ng trabaho na ginagawa nila. Sobrang helpful yun. Pero importante din kasi na 'di ba meron talagang mga educational programs na parang mandated na talagang pinapanood na nagko-complement dun sa pangangailangan ng mga estudyante din. Baka meron naman talaga pero di ko lang sure. Actually, ngayon parang nasa choice ng teacher kung meron silang Okay. ipapanood. Even in college, I teach in UP Los Baños, no? Mm. Meron kaming freedom na mamili nung within the modules na prescribed Mm. na mamili ng material na mas makakapagtawid nung Mm. mga konseptong tinuturo like when we teach science communication, for example. And ako, meron akong isang topic doon na gustong-gusto ko kasi pwede rin sa mga kabataan, yung mga high school down to elementary, sci-fi. Mm. Kasi di ba pag sinabi mo sci-fi, ay di totoo yan kasi nga sci-fi. Ako sabi ko, so alin ang totoo, alin ang hindi totoo? Will children be able to know or even decipher alin yung wala pang pruweba? Pero kung titignan mo, lahat ng mga nasa sci-fi 10, 20 years ago, totoo na ngayon. Mm. 'Di ba? Yung internet o yung cellphone, Mm. dati yan fiction. Mm. Pero ngayon, technology na. So you look at sci-fi in a different lens. That's what we teach, even in sineskwela. Mm. Not the concept itself, but how to think about that concept, how to find it in their lives. And that made it click. Mm. It's not just about being story-based. Mm. It's also about probably letting children explore on how to think about something, hindi what to think about it. And there's a big difference. And you know that, diba? In psychology, you know that, Metacognition, thinking about of thinking. course. Yeah. Yeah. So, ang ganda po na na-mention nyo, sana din kasama dun yung, dahil kung madedecipher nila alin ang pwedeng maging totoo, hindi. Kasama sana dito yung mga
halimbawa yung fake news. Actually, marami sa kanila Yeah. nakakapag-identify na parang Mm. marami na nga din nabubudol ngayon mas matanda pa. Correct. Yung mga kaedad ko, yung mga retired, send ng send sa'kin ng mga mga shared material na alam mong ako na minsan nagsasabi, "Uy," yung gano'n, "fake 'yan." 'Di ba? Oo. Lalo na yung mga tungkol sa mga of course meron namang value ang herbal medicine, pero yung iba hindi pa aral. So sa Oo. send, yung mga ganito, ganyan. Kung ano ka, if you really care, you tell them Mm. na, this has not been studied at all yet. While this is being used by some, but this has no historical or traditional root. And Mm. that is something questionable. Kasi ang talagang tinitignan natin diyan, nagamit na ba? May pruweba ba na? Which is true in science, even in Oo. science, kahit traditional medicine 'yan, kung may pinanggagalingan medyo may pruweba, 'di ba, sa mga Mm. experiences nung mga indigenous people, for example, Mm. na interesting pag-aralan. Pero 'pag parang pinanganak from somewhere, 'di ba, parang fake news. Oh, for clout lang. Hindi naman tumubo, sumulpot lang, parang singaw, 'di ba? Oo. Walang pinagugutan, mema lang yung iba, Oo. tapos ginawang viral. That's Mm. exactly what we don't want our Mm. children to experience in media, na Mm. maniwala basta-basta at panoorin paulit-ulit yung mga content na alam nating walang pinaghugutan logically or even scientifically. Mm. And I think yung powerful din sa educational programs na, at least nakagisnan ko like sineskwela, yung curiosity ng bata Mm. parang mas lalo niyang ini-ignite. Kasi parang ikaw din lalabas ka ng bahay, titignan mo yung suso, titignan mo yung mga ganyan. Mm. I-explore mo yung mga bagay sa paligid 'no, parang hindi siya program lang talaga. May mga specific skills na dine-develop dun sa mga bata, parang ganon siya na eventually sana masa-spot nila kung anong fake, kung kung may mga ganong klaseng programa din about, yun nga sa sci-fi, sa fake news, ganyan, na magagamit din nila para sa sarili nila, para hindi rin sila ma-harm. 'Di Mhm. ba kasi lalo pa ngayon sa social media, ang daming content na ginagawa for the sake of clout dahil gusto nila mag-viral kasi may mamo-monetize yun. So parang Mm. kumbaga 'pag educational program kasi, yung mga bata naka-focus sila sa learning, yung Yeah. curiosity. Hindi sila parang gusto nilang matutunan 'to kasi gusto nilang kumita or Mhm. i-monetize 'to in the future. Parang Correct. feeling ko ang laki ng difference. Yeah, especially in asking questions na banggit mo Mm. kanina, yung 'pag gusto mong matuto tungkol sa for example, 'yan sa mga snails, you go out in the garden, you observe a snail or if ever you can find one. Yun yung discovery and exploration na Mm. experience ng bata. Kasi ngayon, with the technology that we have, yung mga bata hindi na nagtatanong sa tao, nagtatanong na lang kay Google, nagtatanong Ayun. naman lang sa AI, kay Gemini, 'di ba, Oo. ChatGPT. Wala namang masama dun except dahil madali nang makuha yung sagot, nawawala na yung proseso ng pag-e-explore sa nature, for example, or discovery for the person, for the child. Mm. Parang nagiging virtual, digital lahat yung experience. It may Mm. be good to some extent, but if that will be, parang parang kinahon mo, that will be something that is limiting to the child's growth and development. Kasi the Mm. real world is out there, not Mm. inside the cellphone or your tablet or your computer. Hindi ko sinasabing lahat ay i-try kasi merong mga bagay na lalo na sa mga bata, hindi naman puwedeng ma-experience pa. Tama. Mm. But in terms of learning, when you ask questions, mas maganda yung mga sagot nung nakaranas talaga nung isang phenomenon, for example, 'di ba? Mm. Na alam mong mas magandang marinig mula sa tao kesa kinuha ng, computer sa iba't ibang mga servers sa internet at nilagay sa isang, interface ng Mm. isang AI. Of course, there's value in that. But when you want real answers, you talk to a real person. Yes. You Mm. learn by doing things. You learn by experiencing, a phenomenon, especially in science, no, na safe. Mm. That will not be, harming you. Yun ngang concept ng what's safe and what's harmful. Minsan nagkaroon na ng gray area yan, Mm. Dahil 'di ba iba-iba na yung nagsasabi kung ano yung safe, ano yung dahil hindi mo na nga alam Mm.
yung sino ba yung authority. Mm. Hindi mo nga alam kung saan galing yung nakuha mo sa AI unless you say cite sources. Mm. If you don't give the prompt, if your question is just a mere question, it will not give you the sources if you don't ask Nagkakamali them. din yung AI, 'di ba? Of course, Oo. parang ano yan paano nga ba? Ina-average. Mm. Ina-average niya yung sagot sa tanong mo. It will get on a general siguro term or basis yung pwede niyang makuha, 'di ba? Machine learning is what you get Mm. from the source Mm. without telling if that is credible or not. Yeah, I think importante yung yun nga, yung development ng bata, yung learning. Kung ang laging kausap ng bata ay ang cellphone or yung mismong iPad niya or yung computer, mahirap yun sa brain development, eh. Kasi kung ganong klase ng age, growing up sana, Mhm. na-exercise niya yung lahat ng mga pagkakataon na pupuwede niya talagang magamit like yung pagiging curious, yung psychomotor abilities niya na-exercise, Exactly. yung movements, lahat na yun nakakatulong para magkaroon ng exercise sa brain talaga. So kung laging cellphone o kaya yung iPad, mas mataas ang chance na maging dependent siya dun. Oo. Kesa dun sa nade-develop yung autonomy niya na siya ang lalabas, mag-e-explore, magtatanong, or magkakaroon ng human interaction sa parents niya, na sana naman hindi napapagod magsagot na ano, "Nak, sige yung sasagot ka talaga kaya lang baka Oo. bigyan pa ng cellphone." Ayan na, bahala Yun. na, yun Isa din, yun. isa din yan. And that is probably the way to uh, hindi naman regulate, no? Be Mm. able to curate the content na Mm. pinupuntahan ng mga bata, no? Lalo na kung Mm. mga elementary school age pa lang. Mm. Parents would have a very big responsibility Mm. in guiding. Yung tinatawag nating co-viewing should be Oo. there. Alam mo dapat at pinapanood mo din. Then Mm. of course yung pag-curate. Mm. And then yung pagsusog dun sa kung ano man yung kailangan mong ituro pa. Mm. Hindi enough yung nakukuha at minsan hindi tama yung Mm. nakukuha. You must be able to discern. You have to learn as parents and as teachers. Mas malaking hamon ngayon ang maging magulang Mm. at maging guro kesa noong araw. Hindi ko minamaliit yung role ng mga magulang na kaedad ko, mga boomers, hello. But the millennials now are Mm. parents, right? Mm. Young parents. Malaki yung responsibilidad kasi free choice learning ngayon Mm. because of the convergence of media, the education resources available, digital, everywhere, at sa dami ng content na hindi naman nare-regulate o nako-curate talaga. Mm. Ikaw ang gatekeeper ngayon, nanay, tatay. Mm. Teachers, kung nagdadala ng cellphone ng mga bata sa eskwelahan kapag oras ng klase, hindi dapat. Mm. I think DepEd has a policy in that. Mm. Pero mga high school, medyo creative yan di ba? Mm. Even college, di ba? Sa UP, hindi pinagbabawal yan. Depende sa teacher. Ako, hanggat pwede, I don't allow my students to bring out their cellphone during lectures. Mm. Makikinig ka, di ba? Ma'am, kukunan po namin yung PowerPoint. Yung PowerPoint, yan ay walang magagawa. It's what we tell you. It's the sharing that is very valuable in a classroom setup. Mm. Hindi lang yung lecture ng teacher, di ba? Mm. Yun yung sinasabi kong dahilan ng brain rot. Mm. When there is no interaction between two human beings and children are only exposed to short videos, for example, Mm. to learn something, and you jam pack all the concepts in a minute or even half a minute, and children would think, alam ko na. Mm. That's when, kumbaga, nako-compress yung konsepto na dapat ay pinapaliwanag ng mas malalim para matutunan talaga. Mm. And for the children to be able to learn critically and to Mm. think critically, kailangan nagtatanong na may follow-up question yung bata. Hindi pwedeng, tanong, eto sagot, accept. Hindi pwedeng ganun. Yeah. Sana yung mangyari kung yung approach 'no sa mga contents na pinapanood. Kumbaga kung in-explain halimbawa ng isang content creator na madali yun, sana ma-inspire yung learner na, okay, ito pala siya, pero babasahin mo pa sana 'no? Oo. Yung mas Parang read malalim. more. Di ba? May ganon Yeah. di ba? If you do, di ba may mga clickbait na maganda. Tapos, Mm.
'pag nag-ano ka na, nagbasa ka na, then you appreciate or minsan dun mo basura 'to, 'di ba? Oo. Minsan may magandang mga, framing or title, yung pala nobelang walang kuwenta, something like that, 'di ba? Oo. Gano'n din sa educational television. There are materials out there na nagpapanggap, 'di ba? May mga lumalabas ngang term ngayon, eh, ang tawag nila ay pink slime journalism. Hmm. Yung yellow journalism matagal na yun at nangyayari pa yan hanggang ngayon, yung mga Mm. tabloid type na babalita na nauuna yung karumal-dumal minsan na walang patumanggang yung video ni hindi nga minsan bine-blur yung mga mukha ng bata, 'di ba may Mm. gano'n, eh. Sensationalize. Sensationalized, yun yung nung araw pa yan propaganda type na kasi parang clickbait, 'di ba? Mm. Yung mga tao, 'di ba gusto yung nakakatakot, nakakabigla, nakakuha ng Oo. atensyon, clickbait yun, eh. Oo. Oh, so dun sinesentro yung balita. Maraming nangyayaring yun kahit sa, TV. It's happening Mm. everywhere, even in mainstream, kahit sa dyaryo, 'di ba? Versus for example, magandang positive development to nagpatayan, may sinaksak, siyempre kailangan ibalita rin yun. Pero ngayon kasi kita mo liit-liit dito nung delubyo na pala, ano na pala, 'di ba? El Mm. Nino na pala, mawawalan na pala tayo ng supply ng pagkain dahil wala yung ganong thinking na ito ay mas importanteng maintindihan bago mo takutin. Nangyayari Oo. kasi kahit sa mga bata, kahit sa education television, 'di ba, ang gusto mo yung cute, Oo. 'di ba? Well, that is very interesting to kids, hindi naman puwedeng cute lahat. 'Di Oo. ba, ang reality ng buhay ay merong pangit pero ang itsura like bacteria hindi naman magandang pakita talaga yan, nabubulok na, tinapay, ano yan, molds, 'di ba? Pero in real life, mahirap pa-appreciate sa bata ang isang petri dish na merong amag, 'di Mm. ba? Pero 'pag nilagay mo yan sa tinapay, sinabi mong, "Oh, 'wag mong kainin yan kasi amag yan." Bakit? 'Di ba 'pag yang siyempre 'pag malalaki na they know na ano mabaho ganyan, eh, bakit nga? Ta's puro bakit 'yun 'di ba? Mm. That's where you take the opportunity to let the children understand ano ba yung amag, kahit bata pa sila, 'di ba? Mm. Hindi yung, manood ka na lang ng ng Teacher Rachel. Oo. Dapat may interaction, even sineskuwela we encourage teachers, noon naglalabas kami ng teacher's guide. Hindi Mm. puwedeng salpak mo lang yung sorry, dahil ano pa nun, VHS pa nun. Sasalpak mo lang yung tape o on mo lang kung ano yan, kung TV talaga yan na at the time ng sineskuwela ka manonood. Tapos magle-lesson plan ka na sa isang tabi, no. Puwede Oo. mo yung ihinto, may teacher's manual. Oo. Puwede kang maghinto, meron kaming mga modules or episodes na puwede kang maghinto sa gitna ta's i-inject mo 'tong question na 'to. Ta's Mm. gagawin mo 'tong experiment na ta's i-o-on mo ulit, may gano'n ang sineskuwela. Mm. Interactive siya, parang may mga reflection processing dun sa bawat na mga pinapanood. Kung classroom setup O kung ka. classroom Pero setup. kung normally if the episode is meant to really ang tawag namin dun ay stand alone, Mm. which means ito parang ano 'to, parang lalo na yun sa mga grade 3, hindi pa masyado sa hands-on yan talagang, ganyan pa yung mga grade 3 nood, colors and all. More of songs, Oo. more of, challenge, question, o pumunta ka kaya, yung mga gano'n, yung mga monologue nila nung araw sa Batibot sila Kuya Boji. Ito ang mga lumalabas sa'min sila Ugat Puno, noon mga first Hmm. or si, Teacher Waki. Eh, kung lumabas ka kaya sa iyong hardin at tignan mo kung ano ang itsura ng susong gumagapang sa damo o sa mga dahon. Gano'n, bahay ba nila yung dala-dala nila o yan ba'y parte ng katawan nila? Hmm. Gano'n yung very ano ba tawag dun, Reflective 'no? engaging, Oo. Oo. reflexive at the same time. Oo. And children would, oo nga 'no, Bahay bahay niya ba yan, nila yun? oo. O parte ba ng katawan nila yun o kinuha lang nila yun? O parehas. Parehas, 'Di 'di parang ba? gano'n 'no? Oo. O tsaka, Oo. bakit yung makahiya may gano'n, bakit yung makahiya nahihiya? Parang gano'n. Talaga bang nahihiya siya? So you have to teach them about ano ba yung 'di ba, concept behind bakit Mm. nagko-closing leaves, 'di ba? Ba't Mm. siya nagre-react dun sa movement o sa motion or Mm. even sa hangin, 'di ba, 'pag sobrang lakas. Yun yung mga bata, oo nga 'no, yun yung importante in any educational program, it's the aha. It's a oo nga 'no. Kaya yung mga maski after sineskuwela, gumawa ako ng siyempre wala na, nag-close na ng 2007.
Nagbukas kami ng radio program, ang Mm. title ay, "Bago Yan, ah." Oh, 'di ba? Although matagal na almost parallel sa DZMM. Ito, mga something na, hindi mo pa alam pero actually matagal nang nandiyan. So sa'yo, bago yan, ah, oh. So nung natapos yun, gumawa ulit kami ng programa sa DZRH, Radyo Henyo. You want to Mm. be smart, then you ask questions, parang gano'n. Mm. And hindi naman nawala ang sineskuwela actually, eh. Mm. Pinapalabas pa rin 'yan ng Knowledge Channel, although luma-luma na tuwing Oo. Sabado or paminsan-minsan. Nasa YouTube din 'yan Oo. at, gumagawa din ng mga short videos for social media yung iba't ibang mga organization. Like where I came from, Mm. DOCSEI, gumawa Mm. kami ng Radyo Eskuwela. This is animated, 10-minute, programs na Mm. storyfied, Mm. oh, sineskuwela-like. Mm. You ask me, nasaan ang education television? Hanapin niyo po, ang dami sa social media. Mm. Mainstream, mangilan-ngilan na lang. Mm. Dahil kokonti na rin ang nanonood ng TV. Mm. So, nandiyan, kaya lang kailangan mindful, intentional mo talaga siyang hahanapin. Yes. And yun yung medyo challenging ngayon dahil sobrang daming distraction sa Mhm. social media. And speaking of distraction po, ma-observe natin ngayon sa mainstream na ang focus nila usually drama, mga conflict, mga violence. Sa palagay po ninyo, sa rise ng ganitong klase na drama heavy, mga puro conflict yung contents, no? Paano kaya naapektuhan yung young audiences natin? Audiences would mean different ages. Oo. Okay. Pero bata, pwedeng Bata. bata. Mm. Okay, depende siguro sa edad nung bata. Mm. Depende sa konteksto saan siya nanggagaling. Mm. Kung kung may exposure na maya't-maya Mm. at lagi yun nalang pinapanood ni nanay, ni tatay na heavy drama, like yung mga telenovela tungkol sa mga, Mm. 'di ba, mga violence, for example, patayan, or very complicated na relationships, Kabitan. kabitan, 'di ba, mga illicit affair. Parang in a way, you try to normalize. Media has a tendency to normalize Mm. things, 'di ba? Mm. Na parang, well, I can probably think like, a parent now, ano, not just an informal educator. Mm. But bilang nanay, dinaanan ko 'yan, eh, 'di ba? At dinadaanan ng lahat mula noon hanggang ngayon. Mas mahirap nga ngayon, eh, kasi meron ngang, mga content sa ano, Mm. may TV programs, may drama din sa ano, social media. I would say na mahirap maintindihan kung paano ang magiging epekto nito sa mga anak niyo o sa mga kabataan o sa mga estudyante. Kasi depende sa mga experiences nila within and outside the home Mm. or the family. Maraming mga peer pressures yung mga bata lalo na kung teenager Mm. or, puberty age 'no, or formative. Mm. Dapat naangkop 'no, yung pinapanood natin na may access yung bata. Kung Mm. palagay niyo may mga bata, huwag niyong panoorin yung palagay niyo ay magiging, ah, parang in their formative stage, magiging hulmahan nila sa kanilang Mm. karakter. Mm. I believe in that kind of, well, let's call it control Mm. in the household. Mm. You have to be mindful, not exactly control, kasi yung control parang andiyan na ta's, "Ay hindi puwede yan." Huwag niyo ng paabutin sa gano'n. Mm. 'Di ba, i-prime niyo na ano yung dapat panoorin dahil kayo yung nag-iingat. Hindi ho mag-iingat yung mga bata, hindi nila alam yun. Mm. Lalo na kung mga kabataan 'yan ano. And, you do not contribute to something that will have a negative, effect or impact in how your children think. Mm. Media, wala na tayong magagawa ngayon Mm. diyan kasi 'di ba, we can educate them. Mm. But beyond that, it's always about ratings game. Mm. 'Pag mainstream, advertising, even in social media, what clicks, 'di ba? So Mm. tayo po, educators, parents, tayo po yung may responsibilidad ngayon. Kaya dapat ay aware tayo na it cannot be business as usual. It cannot be, Mm. not at this time. Yun yung siguro isang mga ano ng mga boomers, wala na kaming mga maliliit na anak. So we educate our children who are now Mm. parents 'no, the Mm. young parents, that our challenges may not be the same as yours. Kasi sabihin nila, "Ay iba ngayon, iba yung time Mm. mo."
But we do know the basic is what children see, most likely, especially the young ones, they imitate Mm. because they are children. Mm. Even psychologists would tell you formative stage, hindi pa develop masyado yung thinking process. Mm. And learning is not just about the classroom. Mm. Learning would be for most part for young children is about your home, your family. Mm. Whether buo o hindi buo ang pamilya, hindi ho rason para hindi natin gabayan ang ating mga anak. Tama. Kaya yung magkaroon ka dapat ng life outside social media, sobrang halaga yun, yung may human connection, yung gabay talaga ng magulang importante. Huwag natin antayin na makita yung outcome nung pag-expose dun sa matagal na paggamit ng social media dun sa mga anak po ninyo. Kasi may mga studies na nagsasabi na may correlation, di man siya yung cause talaga. Kasi malaking role dito nanggagaling sa magulang tsaka sa environment. Pero meron pa rin siya kahit papanong influence, eh, 'di ba? So, wag na natin pa rin antayin kung ano yung negative impact nun sa mental health ng bata. So, yun. Ngayon po subukan natin na i-breakdown Okay. yung sineskuwela dahil Ay, dahil ito gusto ko ay yan. dahil tayo ay nandito para sa din po sa sineskuwela, no? So, ano yung naging effective or bakit effective si sineskuwela? O ano yung meron sa kanya? Ano yung unique sa kanya? I think because in the first place, we knew what we wanted. Mm. Unang-una, targeted ang Mm. learners ng sineskuwela. Mm. Kasi nga learning ay dapat laging intentional. When you want to learn something, while there are instances na you learn it from, hindi mo sinasadya. Ang sineskuwela, intentional, yung gusto naming mangyaring learning ng bata. And we produce a program from the lens of the learner, not from the lens of the educator. So, bata. That's why may tinatawag kaming sequence treatment. While all CCMs would look the same to many production people like you, when there are educators within the production and educators who understand production process, we look out for things that we know can be ignored because of the creative device that we use. The point there is we allow creativity to a certain extent without sacrificing accuracy. That's the point. There has never been one episode na merong question ng accuracy. Dahil we screen, we really study from the concept down to ready for airing. Merong tumitingin iba't ibang tao. The curation, the education, the value, and probably the chemistry among the production staff who respect each other. Lahat yon. Ano yun hindi pwedeng merong wala. Like, ang laging away sa sineskuwela ay between the director and the consultants. And the researchers. Kakampi namin yung researchers. At saka yung DepEd. Ang kaaway namin, well, it's just kaaway, no? Ang medyo namin, yung creative, yung director, yung mga, for example, minsan yung kadalasan din yung scriptwriter. Kasi didepensa niya yung script niya Yung head writer, nag-uumpugang bato yan. Ako, hindi ako bumibigay. Kapag alam kong accuracy, ang maka-compromise, hindi talaga ako mapayag. Scientific accuracy is foremost because this is a science program. This is meant to let the children understand from their own context and perspective what this concept is about. Plus the fact na hindi lang isang concept bawat episode. Ang teacher can talk about one concept per episode. In sineskuwela, tumutuhog kami. Kasi hindi ka naman pwedeng magkwento ng sinasabi mo lang photosynthesis. Cannot be, di ba? Hindi pwede. You talk about respiration. You also talk about the sun as a source of energy. Di ba? You also talk about the transport system, the root system, the parts of the plants. Hindi lang yung di ba? Yung CO2 plus, di ba? Di mo pwedeng ganun Hindi Plus hiwa-hiwalay water, eh. hindi pwede. Hindi. Equals oxygen plus, di ba? Storytelling siya. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kwentong may Oo. kwenta, Oo. kwentong talagang naiintindihan ng bata at alam niya
na nakikita niya sa paligid niya. Hindi mo pwedeng gawing abstract. The challenge and probably the opportunity as well, why it really clicked, is that we as creative and as scientists at the time, educators, we were looking at the children. We were thinking like children. We had to probably eliminate all our adult type of, behavior na, baka ganito, baka ganyan. Ang laging isipin, anong tingin ng bata? So you go back to your childhood. Ako, animated ako ever since I'm approaching 70 years old, but I think like a child until now, which I got from Sineskwela. Kaya nandun yung sa kanta eh. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? ba't ganon? Ganon? Diba? Diba? So, ganun yung... Buksan ang isipan, Oo. diba? Kaya talagang naging curious sila. Doon siya nag-click kasi nakafocus dun sa learner. Yes. So, ngayon po yung Kwento ng learner. kwento ng learner kung paano niya ma-absorb yung mga... Paano niya di-discover Oo. ang isang bagay na meron siyang tanong. Kaya, That's the formula. kaya sa opening scene nung Sineskwela, di ba, parang merong gumagapang na na insekto tapos Yes. nakasilip yung mata ng bata. Oo. Kasi Tama. lahat tayo ay likas na scientists. Tama. Whether you're a child or a cameraman or a Oo. sound technician, you have a scientist in you. Once you ask question, scientist kang, yung make mo. Kasi ang mga Oo. scientists are creative True. in asking questions and in getting the answers. I think Yeah. that's the secret. Nagsisimula kami lagi sa tanong. Hindi concept na abstract. O ano ngayon? Laging gano'n. Anong tatanong ng bata? Ang paki ng bata dito. So and so, why will it matter to a child? Diba? Kasi ganito di ba? Ganun yung CCM namin, yung yung creative Proseso. committee. Oo. Talagang minsan, yung script nakakatatlo ng percent sa akin, cannot be. It's from the point of view of a teacher, not from a child. Paano ba minsan pagbago yung writer? Paano ba yung bata? May anak ka ba? Oo. Sige, tignan mo, paano mag-isip yung anak mo? Ganyan ba itatanong ng bata? Ay, oo nga tita, hindi. Diba? Pag kinuha mo diretso from the lesson plan, yung script mo, medyo tayo dyan. It has to be somewhere between a child's experience. Kung grade 3 yan, experience sa grade 3. At mo hahanapin yung experience ng high school, ang matututo dapat ay grade 3. You always think like yung targeted learner mo for an episode. Parang na-assume mo yung character ni sino nga ba yung Maymay, mga ganon yung mga character namin doon. Di Kulitsap, nila Palikpik, ganyan may meron kaming ganung so how will Ugat Puno articulate this challenge or questions? Ugat Puno yun ano ba siya, teacher ba ang role niya? Or, di ba? No, he's the device. Hindi siya yung teacher. Device lang siya, di ba? O si Buknoy, yung mini jeep, di ba, na pumapasok. Kapag yun ay hinanap mo yung logic kay Buknoy, talo ka na. Hindi ko napapayagan yan. No, you don't use Buknoy as the, as the sample like you want to demonstrate about motors. So si Buknoy yung bubuksan mo. No! Buknoy is a device. It's not the real thing, di ba? Doon nag-aaway minsan. Oo. Kapag siguro nangyayari din sa mga creative to, pag nagbanggaan. Nag-clash. So, ito, yung next question. Paano nyo na-balance yan? Paano nyo nahanap yung sweet spot? After ng ilang away. Yung pala yung secret. Na paano nyo na-balance? Medyo mahirap siya pala talaga, I think no? ang factor doon lagi is the executive producer. The director has to, kasi ako talagang sabi ko, hindi ko papayagan yan. Sabi ko gano'n. Kasi talagang mali yan. And normally, DepEd and DOST would agree kapag concept. Merong time na pag DepEd, meron time na rin meron kaming mga mga issues din kami like terms, for example. DepEd does not agree, at the time, I don't know now, na parang kino-conjugate mo yung English to Tagalog. Example, you just said it, ina-absorb. Absorb is English. Anong pinakamalapit na Tagalog? Sinisipsip.
cannot be. Kasi 'di ba 'pag sinisipsip ang concept ng bata merong sucking, 'di ba? Oo. 'Di ba parang parang batang nagbe-breastfeed o nagdedede, 'di ba? Eh, kung inaano mo is parang permeability, 'di ba, passive 'yun, eh, walang walang ano dun, eh, walang action talaga, ina-absorb, lumilipat from one side to another. Minsan ayaw talaga, hindi bibigay, sabi ko, "Tita Rose, if you use these terms, eto lang alternative natin, ha? Eto lang. Eto yung ano niyan, implication ng concept ng bata. Ito. Ito lang talaga, eh." Ta's gagawin namin minsan sine-survey namin. We go to the extent may mga bata dun, eh. So, Mm. "Anong intindi mo dito? Anong nangyayari?" O kaya yung mga anong alam nila noong araw sila yung nag-e-evaluate nung terms. Hmm. And normally, may pumapasa na nako-conjugate, merong hindi talaga kasi Ah. may equivalent term naman na acceptable. Mm. Or if none, and hindi pa rin acceptable yung conjugated word, Mm. we operationalize and define. We say the Mm. English term. I tell them it's not always necessary to translate. Mm. If the English term is being encountered in the textbook and in the classroom, it's okay Mm. to have it in the script. And then we operationalize in Filipino because ano yun eh, Mm. Filipino yung ano eh, yung sineskwela. That's the way we do it. And then we come to, at the end of the day, we agree. All of Mm. us, we agree that after all, kailangan medyo magkaroon ng konting compromise, 'di ba? Kasi Oo. hindi puwedeng lahat ay sagad ka dun sa extreme, 'di ba? Mm. So yun, ang galing nung ganong klase ng proseso na kung saan somehow hindi siya nakaka-overwhelm sa bata kasi may Mhm. mga bata pala doon na Yeah, nakakasama ninyo. may mga anak na nga ngayon yung mga yun, eh, mga kasing edad yun, eh, mga ano yun, eh, mga I think millennials na o Mm. yung iba ay hindi walang Gen Z, wala akong Gen Z na ano dun na sineskwela baby. Hmm. Millennials ang sineskwela baby. Oo, kami yun. Kami talaga yung target Yeah. audience. And the scientists who work with me now and who Mm. used to work with me when I was still with DOST ay mga ano sineskwela babies. And they tell me ngayon nami-meet ko sila mga OYS yan, eh. They tell me, "It's because of sineskwela that I chose to be one. I chose to be a scientist, tita." Mm. So actually ang sineskwela hindi lang para gawing scientist ang bata. It's for them to think critically and to Mm. think logically. Mm. Yun yung mahalaga, to think like scientists, 'di ba? Hindi Mm. mo naman kailangang mag-experiment para mag-isip na parang scientist. Mm. When you look at when you observe and look at things the way they are and abandon your biases at the onset and try to analyze situations or even factors that would probably affect a particular phenomenon, Hmm. you would be thinking like a scientist. Kasi di ba ganun ang scientist, nag-observe muna, nagko-collect ng data, hindi Mm. basta-basta gumagawa ng judgment. Yeah, Kaya mga judgmental, naku, kailangan manood kayo ng sineskwela. para maging scientist 'no, oo. At saka Mm. kumbaga parang act like a scientist. Siguro gusto ko dinagdag yung ethics 'no, kasi ang Yes. scientist very ethical, eh. Oo, kasi marami namang iba nagtatanong lang, nag-e-explore pero parang Mema ma lang. oo, 'di ba? Pero kasi totoo yung na-mention niyo po, eh, ina-abandon mo yung bias kasi may iba parang magtatanong sila for the sake na alam mo yun, meron silang makuha or May maging agenda tama na. or may agenda na. Mm. So kumbaga ang ganda nung format na gano'n, Mm. na kailangan talaga nagtatanong ka, ina-abandon mo yung mga biases mo kasi ang gusto mo talaga mahanap yung katotohanan at kung ano yung totoo, Mm. ano yung accurate. Nandun yung ano, eh, kaya nga sabihin ko sa'yo, isa sa mga problema siguro is that Mm. kaya wala masyadong education program Mm. sa telebisyon, for Mm. example. Kasi 'di ba, we believe in agenda setting. It happens, 'di ba, in communication, in media. May Hmm. mga agenda ang bawat programa and you can't blame them kasi 'di ba, business 'yan, eh. Ang education kasi, ang agenda mo lang, eh, matuto yung mga bata. And that's Hmm. where I think most conflicts would come from. Kung hindi ito kikita, kahit may value 'yan, hindi nila ipo-produce 'yan. Hmm. Yun yung nagiging ano, eh, nagiging problem. It's always about money. Hmm. Profit, rating. Lahat 'yan equivalent niyan, eh, kikita ba? And that's the reason why nag-proliferate ang social media. Hmm. Kasi sa una wala kang kita, wala kang agenda in mind, only to realize later, "Oops, puwede pala. Puwede palang i-monetize." Dun nagsimula ngayon, dun na pumasok yung wala ng value yung iba, kumita na lang.
okey namang kumita, hindi naman masama yun, wala namang libre sa mundo, talagang gagastos ka sa Mm, lahat. mm. Pero dapat kumikita ka na rin lang, lagyan mo na ng value, 'di ba? Mm. For content creators especially. Gusto niyong Mm. gumawa ng sine eskwela like, mag-research muna kayo Tama. sa Mm. content at tignan niyo, ito bang mga gagamitin kong lengguwahe or even mga strategies niyo to production, like ano yung pinapakita niyong visuals. Mm. Akma ba ito sa kabataan? Tama bang ipakita? O tama ba? Accurate ba? Kung Mm. hindi niyo kayang gawin yun, puwede namang audio lang muna, meron kang resource person, 'di Mm. ba? Or 'wag mahiyang magtanong, Mm. 'di ba? Kung paano Tama. niyo gagawin. Even production people, 'di ba? Mm. Even sa post-prod, Mm. although uso na ngayon yung madali na mag-produce ng mga nung araw CGI, may CGI pa ba ngayon? Wala na yata. Meron Lahat pa rin ay yata, oo. lahat ay ginagawa na, may apps na, 'di Oo, ba? yun lang May puro pang-animate na, Noon, oo. meron pa kaming computer generated images. Talagang in a way parang pino-program mo pa yung image. Naalala ko yung mga gumagawa nun ay mga graduate ng St. Benilde. Mga multimedia. Talagang iniisa-isa nila, digestive system, iniisa-isa nila yung Mm. graphics. So, ang Mm. hirap gawin noon. Ngayon Mm. madali na, eh. Ang challenge na lang ay tama ba? Oo. So, Yung dapat morals talaga nagre-research. 'no, tsaka yung ethics importante talaga Because the siya. technology of doing content is everywhere. Mm. Sabi nga nila ay, abundant. Mm. Lahat ng resources to develop an educational content is everywhere. Mm. But how you do it, kailangan niyo pa rin Mm. ng ng wisdom, knowledge, and of course, you need ethics. Mm. Values is still there. Cannot be Yeah. just about content. Mm. Nandun pa rin yung, will it develop the character of the children? Mm. Will it develop into something na puwedeng magkaroon ng, unintended consequences, 'di Hmm. ba? The words that you use, the examples that you use, talagang tinitignan 'yan, eh. Tama bang 'yan? Baka maisip ng bata ay iba. Mm. Remember, it's a meaning-making thing. When you do educational television, just like any media program, it's always about children drawing meanings from images, from words that are said, from who's saying it, at kung papaano sinasabi. The Mm. language, everything matters. Mm. So, ang dami ng tips 'no. O yun yung mga tips kung nakikinig kayo maigi 'no, lalo na sa mga, gustong maging content creators at magkaroon ng educational contents, yung mga na-mention kanina, yun yung mga dapat na i-take into consideration para siyempre yung approach natin dun sa target audience natin, name-make sure natin na accurate siya. At the same time, hindi natin kino-compromise yung ethics or yung values, 'di Tama. ba? So, ngayon po 'no, pagdating naman dun sa mga tips 'no, lalo na dun sa mga taong nagko-consume ng mga contents, ano po yung puwede ninyong masabi sa kanila para mas maging intentional tayo tsaka magkaroon tayo ng healthy, choices mula dun sa mga pinipili natin online? Okay. For mature audiences, Mm. you may have that opportunity to choose, no? Mm. I think for children, Mm. it would be different. No? Mm. It depends on well, I really don't use the word consume, no? Mm. Who use, di Who ba? use. A particular content. Mm. Kasi, wala naman tayong choice minsan lumalabas sa feed, di ba? Mm. Yun yung unintentional. Tapos, may clickbait, so you watch. What you probably have to know is that kapag alam niyong hindi na maganda, huwag niyo na panoorin. And Mm. discourage children from watching. And probably, kung may advocacy kayo Mm. on, discouraging, in a way, consumption or even using sources na nagbibigay ng mga fake news or fake na mga konsepto, ay kumilos tayo, i-report natin. Okay? Mm. Because it's now about you choosing what you want to know. Mm. It's no longer about media or the school telling you what you should know. Mm. You are very lucky, and at the same time, yung mga learners ngayon or the users ng social media, we are all very lucky because we are given a lot of choices. Mm. But sometimes, nakakaligaw.
Walang Mm. pinaglayo yan sa nag-search ka sa Google, Mm. tapos nawala ka na. Yung Mm. hinahanap mo hindi mo nakita kasi iba-iba ka na napunta, 'di Mm. ba? Sanga-sanga. So, intentional learning is the key. If Mm. you want to know about something, go to reputable channels, creators, or sources. Even the platforms, alam na alam niyo kung nasaan yung mga maraming maraming eme-eme lang, 'di ba? Mm. The platforms, hindi ko na sasabihin, ayoko namang siraan yung ibang channels Mm. pero kahit sa isang channel, sa isang platform, alam mo kung sinong mga creators, yung merong kwenta yung mga kwento. Alam mo Oo. yung talagang well, if you really like may mga times ang gusto mo, wala lang naman, gusto mo lang mukbang, 'di ba? Oo. O 'di manood ka, pero wag mong gawing habit. 'Pag alam mong it will teach you something not desirable for your Mm. weight, for your beauty, for health, 'di ba? Why would you watch it all the time? Mm. Most likely, 'pag nanood ka ng malulutong, masasarap na mukbang videos, magugutom ka. 'Di ba, sa Oo. psychology 'di ba, parang sina-suggest sa mind mo na kumain ka nito. So choose the ones that you really need and will really feed your soul, will feed your mind, Mm. and will bring you to a good situation later on. The Mm. consequences of learning is not about what you put inside your head. Mm. It's about what you do after. Mm. Gano'n. Oo. How about sa mga parents 'no, na nakikinig din, ano kaya yung puwedeng magawa nila? Kasi 'di ba ang hirap din, sabi niyo nga maging parents ngayon na siyempre kung busy ka sa trabaho tapos siyempre oo, ano kayang mga puwede nilang gawin na practical para somehow mas matulungan nila yung anak nila na alam mo yun, natututo pa din? Okay. 'Wag gawing yaya ang YouTube. Totoo 'Wag yan. bigyan ng cellphone kung formative age or Mm. stage, 'di ba? Mm. Kasi 'pag nalulung na 'yan, iiyakan ka ng iiyakan niyan 'pag Mm. kinuha mo yung tablet. I can see it from the toddlers now. Hmm. Cannot really sleep without watching a particular well, kahit animated 'yan dependency means addiction. Kapag Mm. hindi na masaway at nagta-tantrums, may mali na. Mm. What we're saying is very young children should not be exposed to social media. I Mm. am a traditional educator and parent. May panahon para sa lahat. Mm. Walang gawin kami din nung araw 'di ba hindi na at least yung mga nanay ko, I don't know how you call them mga 1930s pinanganak yung parents, Um, hindi rin nila ginawan kasi teacher ang nanay ko siguro. I was lucky to have a teacher na nanay Mm. 'no. Hindi kami pinapanood ng TV 'pag homework time. Okay, you Mm. can watch it in the morning Saturdays. Mm. After you do your homework, 1 hour only. O Mm. mga pinapanood namin nun medyo nga, slapstick comedy pa rin, Mm. mga buhay artista kung naabutan niyo yun, John and Marcia, mga gano'n. Medyo may mga din dun, but Oo. not the way we see violence now, 'di ba? Oo. Iba na yung Parents level din po ng jokes ngayon, eh, 'no? Oo, Mm. parents should be curators, should be the Mm. gatekeepers of what their children would, be exposed to. Mm. Parents should be able to know the hazards, the dangers of exposing children to too much social media. Parents should also be, educated on the effects that media and other, content would have on their children. You should Mm. also be learning continuously Mm. because media is changing like I would say so rapidly Yes. that what you know now may be different from what is there really out Mm. there na ginagawa at pinupuntahan ng mga bata. So Mm. co-viewing is one thing that you can do. Mm. No, kung medyo may edad na yung anak nyo. Pero kung bata, wag nang pahawakin muna. Lalo na Oo. kung mga below grade 4, grade 5. Ako nga Mm. siguro hanggang elementary, they can pick. It's your phone, not theirs. And then Hmm. give them cellphones kung responsible na. Pag alam niyong nandun na lahat ng Mm. naituro ninyong magandang asal, about the technology. Mm. And then, apart from co-viewing and some degree of control, I think it is also good to be discussing with them
Mm. certain things that are problematic. Hindi Mm. lang kasi ang realidad ng buhay, hindi lahat ay maganda. So, yung Mm. mga hindi dapat, explain niyo bakit hindi dapat. Hindi Mm. puwedeng bawal lang 'yan, dapat may Tama. paliwanag. Mm. Children should be able to understand why and how things are going to affect them or even Mm. their classmates. Mm. Use those opportunities to educate them. Mm. Don't stop learning and don't stop, of course, learning with your children. Yeah, sobrang agree ako dun sa part nung, yung mga tough conversations. Kasi, kesa marinig pa nila yon sa ibang tao o kaya makita sa social media tapos mali pa yung perspective na napanood nila. So, baka malagay sa alanganin yung bata. Kaya importante na nanggagaling din sa magulang yung ganong klaseng guidance. How about po sa mga teacher? May mga suggestions or meron po ba kayo sa kanilang gustong sabihin din? Just like teachers, there are, just like parents, teachers will also be challenged by the technology and exposure of the students now. Mm. There are reasons for them siguro to be in a way dependent as well in technology and to assume that children already know just because they were exposed to social media or to other sources. Sa akin, ang libro ay walang kapalit. Mm. Reading should be encouraged, and as much as possible, don't accept short answers. Let children explain. Try to make them in a way deconstruct, 'di ba? While it's a very academic word, deconstruct means laliman ang pagkakaunawa sa mga bagay. Hindi yung tanong-sagot. Like, as I was saying, there are teachers who would opt for assessment exams that are all objective. Mm. Choose the best answer, multiple choice. Kasi madali i-check. Mm. But if you really want to assess learning among our children, it's not just about exams. Mm. It's not just about multiple choice. There should be, not exactly recitation, exchanges and interaction in the classroom. Ganito, Mm. kwento lang, Mm. 'di ba? Don't let them fear you or even be afraid of you as an educator. Mm. Let them understand and also learn from them. Mm. The children would have experiences and would learn as well na hindi pareho nung paano kayo natututo. So Mm. learn from your students. Mm. Learn how they learn. Mm. And let them know that you also take value on their experiences. Mm. Teachers should be communicating, not just teaching. Mm. Ang lecture should not be one way. I don't Mm. believe in one-way lecture. Kaya maganda yung parang sa unang araw pa lang ng klase ay establish mo yung relationship mo sa mga estudyante mo without, again hindi nyo isa-sacrifice yung respeto. Mm. Hindi yan yung parang hierarchical. It's like there is a protocol. And sometimes hindi mo sinasabing rules pero na-adapt ng mga bata. It's Mm. even about arrangement ng classroom, Mm. how teachers would probably move around, Mm. talk to the student. Tapos yung minsan 'di ba yung teacher parang minsan condescending, yung mga kaedad ko. Minsan talagang, ano ngayon? Ano 'yan? Ano yung sagot mo? Paliwanag mo." Parang hindi gusto ng bata 'yon, 'di ba? Hindi gusto Mm. ng mga estudyante kahit na mga mature na mga bata. You have to be more engaging. I think Mm. that's the word. Mm. Let them volunteer what they know. Mm. Communicate Tama. what they want to say. Mm. Iba talaga kapag may safe space din sa loob ng classroom. Exactly. Kasi para nga ma-practice yung learning, minsan hinahayaan sana natin sila na magkamali din Mhm. sa recitations, 'di ba? Tama at actually no right and wrong answer. Actually, Yeah, 'di ba? you tell them it's okay if that's how it's the way you understand. Mm. Although the lesson would tell you this, that experience is valuable. That 'Di is ba? also valid, right? Yeah, so I think important na may ganung space for them to
Okey. Tapos yung hindi rin siya bini-big deal kung nagkamali sila, para mas Oo, maging open din sila right. dun sa, okey ganun pala yung tamang sagot. Hindi sila defensive. Kasi 'di ba parang kung kaya ako naniniwala kung mga scientist sobrang humble kasi hindi sila nagki-claim ng mga bagay na hindi nila alam. Kini-claim lang nila yung mga bagay na totoo at kung ano yung may suporta. Kaya Mm. hindi mayabang ang pagiging scientist, eh. Baliktad nga, eh, may intellectual humility. Kasi alam mo ang science din kasi ay hindi absolute truth. Even scientists Tama. would accept that. Hmm, Your work as a researcher can be changed through time, 'di ba? Kasi nagbabago yung panahon, may mga bagong, teknolohiya para, mag-produce ng new knowledge and tama. sometimes yung new knowledge na yun, nadi-discredit yung previous research and there's Hmm, nothing wrong with that because science builds upon itself. yeah. That's the nature of science and I think that's where scientists would get their humility from. Understanding that there is no absolute truth in the universe. Wow. 'Di ba? Ako, Thank you na. spiritually, the only absolute truth is about God. Hmm, The rest, we continually build and hmm, God would let us learn about. mm, That's the only absolute truth ako as someone, as an educator, as a parent, would accept. mm, Science builds upon itself, therefore, we co-create knowledge mm, every time, and all the time with mm. children, with parents, or with teachers. Thank you po dun sa napaka-powerful na statement 'no. For sure nakuha niyo yun. Talagang iisa puso natin yun 'no. Ay walang absolute ano 'no, truth Truth. dito sa mundo na 'to. So yun, siguro panghuling ano po, tanong 'no, kasi tuma tu humahaba din siyempre yung discussion natin. Talagang ano na, lumalalim din ng lumalalim. Pero siyempre Puwedeng 3 sayang. episodes 'to. Oo nga, eh, baka dumami yung episode, sayang. Pero, siguro panghuling tanong lang dahil nga, pinag-uusapan na natin yung science din. Siguro ano yung nakikita ninyong hope sa younger generation? Ano yung nagbibigay sa inyo po ng hope? Let me see, hope. I think the hope is yung ang bata ay curious. Wala sigurong batang ayaw magtanong. Kasi Mm, bata nga, eh, bago siya sa mundo. The hope would always be in the curiosity of children. mm, Kung ang matanda ay hindi na nagtatanong, there's something wrong din. Kasi parang, "Ako na lang ang magaling, alam ko na lahat." The mm, hope is in understanding, that there are a lot of things that we still have to learn as human beings. mm, Whether we are, you know, in the younger years of our lives or nandun ka na sa twilight stage. Hindi mo matututunan sa isang iglap ang mga bagay-bagay dahil patuloy na nagbabago ang mundo. The hope would be in how we adapt, how we discover knowledge, and how we share that knowledge. Hangga't may mga scientist, may mga educators, may mga batang nagtatanong, may pag-asa ang mundo. ah. Powerful. Maraming maraming salamat po sa pag-yes. Habang may mga bata, merong pag-asa sa mundo. Ay, maraming maraming salamat po, no? So, sana nag-enjoy kayo dito sa episode natin. Napaka-powerful ng mga sinabi sa atin ni Doc Ruby, no? So, sana nag-enjoy kayo at huwag niyong kalimutan na i-share to sa mga kaibigan ninyo, sa kapamilya ninyo. At sana makatulong siya para mas mag-explore kayo, no? Na matutunan ng mundo. Sana makuha ninyo yung puso nung sineskuwela, 'di ba? At maging parang scientist din 'no, kung papaano natin natututunan yung mga bagay. So hanggang sa muli 'no, until the next breakdown. This is Crossroads Media. This is Crossroads Media.